Grabe guys, napanood ko sa news tsaka sa TikTok tsaka sa Facebook yung taas ng gas dyan sa atin. Sana matapos na yung gera. Kawawa yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Sobra. Napanood ko may nagpagas 1,000 pesos, 8 liters lang. Diyos ko po. Dito guys, taas na rin naman ang gas. Pero syempre iba pa rin yung nandito sa Canada kaysa dyan sa Pilipinas. Natatandaan ko dati nang nandyan pa ako sa Pilipinas, ang naabutan kong taas ng gas nun, 500 ang pinapagas ko sa sasakyan ko. Bahay practice, kasama na yung gym, kasama na yung punta sa mall. 500 pesos ko guys is 2 days lang. Pero more on practice bahay lang yung tsaka gym. So yung bahay ko Las Piñas, ang practice ko araw-araw is Binyan, Laguna. So yung 500 ko 2 days lang yun. So yun ang naabutan ko. Ngayon mas malala na, 1,000, 8 liters lang. Grabe. Sana matapos na yung gera na to. Kahit dito guys sa Canada, affected din naman kami, pero hindi ganun katindi katulad dyan sa Pilipinas. So kanya-kanya na lang tayong diskarte dyan sa Pilipinas, no? Grabe. So anyway guys, may isi-share ako sa inyo. Kung nakita nyo gaano kadami yung mga Pilipino nung last vlog ko, merong news na dumating sa amin, lalong-lalo na para sa kanila, sa kabilang production, yung Rollo. Bali 3 production ata kami. Tatlo. So yung Rollo, may bagong announcement. Dapat matatapos sila is April 27. So ang announcement nagbago. Ginawa silang April 2. Tapos na, i-shutdown na yung isang part ng production namin, yun nga yung Rollo. So tuwan-tuwa yung mga taga doon, lalong-lalo na yung mga matatagal na. Yung si Boss Ricky, kung napapanood nyo sa dati kong vlog, nagbabay kami. Yun yung isa sa pinakamatagal na Pilipino doon sa Agropur. 13 years na ata siya doon. So isa siya doon sa Rollo. Isa siya sa malungkot na balita na yung kasi nang una hanggang April 24 pa sila magsha-shutdown. So hindi sila papasok sa pag-apply ng EI. So nalungkot sila kasi instead na makakaipon, kasi nga may severance, mapipilitan dapat magtrabaho. So nagkaroon ng magandang dalawang news. Ang una is yung government in-adjust yung final nung application ng EI, parang ginawang hanggang October ata kung di ako nagkakamali. So na-extend, kumaga in-extend yung deadline, kaya tuwan-tuwa sila. Kahit April kailan pa sila, kahit June pa sila, June okay na sa kanila kasi nga papasok sila sa EI eh.
Ang pangalawang announcement is biglang magsha-shutdown na yung Rolo ng April 2. So ngayon is Tuesday, so hanggang ano na lang sila, Thursday, kasi Friday wala kaming pasok kasi ano dito, Good Friday. So dalawang news ang natanggap namin na extend yung EI ngayon, na magsasarado na yung Rolo ng April 2. So sa part namin, kasi iba kami guys, sa Sharp Room kami yung pinaka nababagsakan ng mga gawa nilang lahat Kumbaga nasa box na, nakabalot na, kami na maglalagay dun sa paleta. Tuwan-tuwa sila guys kasi nga parang umayon lahat sa amin Yung mga dati na nagrereklamo, natatandaan nyo sa vlog ko, maraming nagrereklamo na mga matatagal na, mga veterano na sana in-early layoff sila para maka-apply sila sa AI, ganito, ganyan. So ina-adjust nga. Kaya tuwan-tuwa sila. Ngayon, instead na mapapaaga sila, yung iba magi-stay. Kasi may may announcement na kung sino gusto magstay hanggang September. So parang maglilinis na lang siguro kung ano pang matitira. So ilang tao na lang ang kukunin. Kaso by seniority rin yun. So may mga iba na gustong magstay. So yun yung announcement na maganda para sa amin. Sa part namin, kaming mga Sharp Room, kumbaga mababawasan na yung trabaho namin kasi magsha-shutdown na yung Rolo, yung isa sa production ng company na yan. Kasi yung Rolo na yung guys, yun yung mag-isa ka lang talaga, mag-isa ka lang tao doon, 1 hour ka doon. Ikaw lang mag-isa magpapalitize ng babagsak na product. Kaya guys, sobrang good news para sa aming mga Pilipino yung dalawang announcement na yon. Masaya ako para dun sa mga matatagal na, lalo kay Kuya Ricky. Kasi ano sila nalulungkot siya pag nag-uusap kami parang lutang siya kasi nga syempre pag mag-EI kasi tapos hindi siya pumasok sa deadline, kailangan mo nang maubos yung severance niya bago siya mabibigyan ng government. So yun nga, na-adjust nga yung deadline, kaya tuwan-tuwa sila. Imbis na magagastos nila yung severance, di maiipon. Nandito na tayo guys. So konti na lang kami mga Pilipino dito guys kasi nung Friday may mga nabawas na. So tara guys, pasok naman na tayo. So guys, break time. Ilan na lang kami Pilipino ang nandito. Ha? Hindi kasi tumigil. Pinalagyan niya ng Yo guys, pauwi na ako. Tapos na naman ang araw guys. Lamig. Buti na lang guys, 4 days lang ang pasok this week. Kasi holiday sa Friday. Nga pala guys, gusto ko i-share sa inyo, na-claim ko na yung sa i-insurance ko. So yung insurance ko is worth 250. So solo lang yun.
Yun lang kasi ata yung pwede sa akin nang nag-start ako magtrabaho diyan, kasi part-time pa lang, hindi ko pwede isama yung family. Pero okay lang guys, kasi hindi naman nila kailangan ng salamin pa. Tapos nagpunta na ako dun sa sa clinic, nagpa-check ako ng mata at saka libre yung safety glasses. Kaso ang problema, nagbayad pala ako ng $95. Malaki din yung 95, pero wala, no choice naman ako. Sayang naman kung hindi ko i-claim. And then nung Saturday, nagpunta na ako sa West Edmonton Mall, naghanap na ako ng salamin na kung anong pwedeng pasok doon sa budget na yon. So ang napili ko yung Oakley, hindi siya polarized yung lens, wala siyang grado, yung pang alis ba, yung pang drive para hindi masilaw, mga ganun. So yun na lang ang kinuha ko. Actually akala ko nga makakakuha din ako ng Meta katulad nila Kois kaso hindi pala nakasama si Join tsaka si Grash doon sa insurance ko. Kasi yun lang talaga pag part-time ka pero okay lang. Hindi naman talaga kailangan. Pero kung mayroon sana sila, baka Meta na lang din makuha ko. Pero okay lang din kung kahit wala. So anyway guys, ayun nga, pumunta na ako ng West Edmonton Mall para maghanap ng salamin. Kaso yung napili kong salamin is walang stock. So sa Saturday kukunin ko na, kasi tumawag na si Jordan, yung may-ari ng store, na nandun na daw. Kaso hindi ko naman ma-pick up kasi nga busy sa trabaho. So yun ang nakuha ko, yung Oakley. Ano bang tawag dun sa Oakley na yun? Nakalimutan ko na guys, pero maganda siya, parang classic siya na na design. Tapos gusto ko kasi may rubber siya dun sa lens Maganda. So yun lang, na-share ko lang sa inyo guys, kasi nga na pag-usapan din natin yung insurance ko So yun na yung na-claim ko. Tapos next is yung dental ko. So ayun, na-share ko lang sa inyo. Daan muna tayo dito guys sa grocery store na to, itong Fresco. Bibili lang ako ng tuna at saka bread. Gagawa ko ng tuna spread or tuna sandwich, pambaon tsaka pang almusal. Buti na lang bukas pa sila. No. So guys, para sa tinapay tsaka tuna, $10. So parang 800 pesos. So nandito na ako sa bahay guys. Thank you sa panonood nyo sobrang appreciate ko yung suporta nyo guys. So dito ko natatapusin yung vlog ko guys, kasi medyo pagod din, kasi dami nag call in sa amin, maraming wala, so daming trabaho, pero ganun talaga. Okay lang kasi ilang araw na lang din naman. So paano guys, hanggang dito na yung vlog ko. See you na lang sa next vlog ko. Bye bye, peace.